sa mga estudyanteng namaril tumanggi ng makiisa sa hearing. Pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, opisyal nang nagtapos kagabi. Ano nga bang susunod na aasahan? Pag-usapan natin. Ilan sa mga residente sa nasunog na condominium sa Eastwood sa Quezon City nasa ICU pa rin. Kumusta na nga ba sila? At ang surprise appearance ni Chris Aquino sa Eat Bulaga. Nagpa-dinner pa siya para kina Bimbi at Riza May Dizon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, walang kita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala ang mga eksperto at mga otoridad sa masamang epekto ng tinatawag na AI companions, lalo na sa mga naghahanap ng kanilang special someone. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Maaari ka pang ma-inlove sa artificial intelligence habang parami ang gumagamit ng AI companions bilang kausap, kaibigan o kahit virtual na karelasyon. May babala ang mga developer at eksperto. Huwag hayaang palitan nito ang tunay na relasyon sa buhay. Kung dati, dating apps lang ang uso, ngayon trend na rin ang paggamit ng AI companions. Dito, always present ang iyong makakausap. Kahit anong topic, game siya at tumatayo pang emotional support. Pero dahil sa nagiging makatotohanan ng pag-uusap sa mga AI chatbot, I know I typed everything na, pero I wanted you to actually hear me say it. may ilang user na nagkakaroon ng matinding attachment sa kanilang mga virtual companion. May ilang pangaraw na nafo-fall na talaga. Pero ayon kay Osmar Cabantug, founder ng AI companion app na Sinta, hindi idinisenyo ang mga ito upang palitan ng tunay na pakikipagrelasyon sa tao. What we are trying to train the users is to really take this with a grain of salt lang, na this will help you become confident, pero hindi talaga siya replacement for human connection. Dahil sa pangambang may mga user na maaaring malito sa pagitan ng AI at tunay na relasyon, naglagay ang ilang developer ng mga safeguards sa kanilang mga app. So what we do is, of course, via the app itself, malalaman namin kung si user ay medyo nagiging super attached na, at meron kaming pushback pa rin, especially for meet-up requests. Pero para sa relationship counselor na si Nathaniel Chua, nagsisimula ang problema kapag mas pinili na ng isang tao ang ginhawa ng AI kaysa harapin ang mga hamon ng tunay na relasyon. Sa totoong relasyon, may disappointment talaga. Hindi laging nandyan yung like AI, no? Babala niya, ang sobrang pagdepende sa AI companions pwedeng makaapekto sa kung paano nakikipagsalamuha ang isang tao sa totoong buhay. It could be helpful, no? In case of emergency, pwede makatulong. Wala naman daw masama kung susubok at magkakaroon ng AI companion. Pero laging tandaan na iba pa rin ang kilig na dala ng mismong tao. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Nananatili sa ICU ang ilang residente ng nasunog na condominium sa Eastwood sa Quezon City noong nakaraang linggo. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano na ang kalagayan ng mga residenteng na iulat na nasa ICU matapos nga o nadala sa ICU matapos itong naging sunog sa condominium sa Eastwood? Tama ka dyan, Cheryl, no? Actually, kalalabas lang natin dito sa isang pribadong ospital sa Pasig, kung saan naka-confine at nasa ICU pa rin ang hindi bababa sa 5 pasyente na pawang mga naninirahan dito sa isang condominium sa may Libis, Quezon City. At ang sinasabi nga nila, at talaga nakakagulat dahil nga it's been more than a week, no, mula nang mangyari itong sunog sa naturang condominium, in which karamihan sa mga talaga na-confine at napunta sa ICU dahil hindi lang mismong hirap sa paghinga ang kanilang naranasan. Talagang halos nasunog ng araw yung baga ng ilan dahil sa chemicals na kanilang nalanghap
dahil ang kwento ng ilan sa mga kaanak ng mga pasyenteng nandito pa nga rin sa ospital, tiniis no yung ilang oras na nasa unit. Wala kasi talagang apoy na nakita ang mga tenants, ang mga naninirahan dito sa naturang kondo, kundi usok. Makapal at maitim na usok ang talagang bubungad sa kanila nung kanilang buksan na yung mga unit ng condominium. At nung pinilit nilang maglakad sa mga hallway, talagang no choice kundi malanghap at talagang maabsorb na technically yung makapal na usok na iyon. Initially, ang sinasabi sa atin, no, last week tayo rin kasi nag-cover dito nung sa condominium, galing daw sa basura yung apoy na nangyari na nagdulot nga ng makapal na usok, at kaya ganun ka itim yung usok ay dahil nga raw ang tawag dito galing sa basura, no, rubbish fire yung kanilang sinabi ng BFP according to their initial investigation, Cheryl. Ano daw yung resulta ng final investigation? Nung ating tinawagan ang Bureau of Fire Protection, patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon dito sa naturang insidente. Pero one thing is for sure, talagang nanggaling nga ito sa mismong garbage chute o yung daanan ng basura ng naturang condominium building. At doon nagsimula yung apoy na nagdulot ng makapal na usok dito sa mga unit, mga tenant owners, no? At ang pinaka-concern talaga nila ngayon dito, Cheryl, it's been 9 days at yung mga nasa ICU talagang hindi bababa sa 2 million halos na yung gastos nila dito sa hospital. Ang problema, wala talaga ding enough na tumutulong sa kanila, even the management ng condominium. At the same time, may nag-reach out pero sobrang kakarampot lang ang kanilang ini-offer sa families at may mga pinapapirmahan pa daw, kaya talagang nananawagan ng tulong ang mga biktima at mga kaanak nito. Lalong-lalo na una, hindi nila malaman kung ano ba talagang pinaka nangyari dahil yung inaasahan daw nilang safe na at secured na binili nila at inuupahan na unit sa condominium, mauuwi sa ganitong sitwasyon na kinailangan pa nilang ma-ospital dahil sa usok na kanilang nalanghap. Kahit daw aksidente ang nangyari, sana raw tulungan man lang sila at sana raw may managot sa naturang insidente. Cheryl. So, Mon, you said nananatili ang 5 pasyente sa ICU. 'Di ba? Kasi noong nakita natin, walang nasunog na unit. Walang naapektuhan na unit. So, akala natin it was just, a minor incident na nasunog. So, umabot sa 5 pasyente ang nananatili ngayon. Pero, so you're saying na mas marami pang na ICU dito sa 5 pasyente at mas marami rin ang na-ospital? Yes, Cheryl, sobrang dami, no? Yung na-ICU, actually more than 10 ang bilang ng mga kaanak na nakausap namin. Luckily, nailabas na yung 5 dito, pero nasa hospital pa rin, naka-confine. At initially, sa reports ng BFP ngayon, sa updated reports nila, umabot ng 38 ang kinailangang i-confine sa hospital. Again, all of these patients are ang reason nito ay dahil nga sa hirap sa paghinga, no? Dahil sa kapal at itim ng usok na bumalot sa loob ng condominium building. At may mga reports na ilan sa mga alagang hayop ng mga tenant namatay din dito sa incidenteng ito. Okay, gaano katagal yung naging exposure nila? I remember parang bandang alas 7 nagsimula, 'di ba? Yung sunog or yung usok. Gaano kabilis sila pinabakit doon sa building? Sino ang dapat na in charge dito? Siguro naman nagsasagawa sila ng regular na fire drill. Tapos may mga residente pa raw na nagsasabing hindi man lang gumana ang fire alarm nang sumiklab itong sunog. Yes, Cheryl, isa-isayin natin yan, no? Talaga tama naman yung mga sinabi mo. At ito rin yung mga panawagan at talagang reklamo ng marami sa mga residente ng naturang condominium building, no? Una, ang sinasabi nila, umabot ng 5 hanggang 6 na oras bago sila tuluyang nakababa ng kanilang mga units. Again, this is a 29-story building.
So yung ilan sa mga biktima nasa 29th floor at hindi sila makababa. Ang ginawa nila, yun yung nakausap natin isa kanina, pinilit nila makapanik ng roof deck or rooftop kahit na sobrang kapal at itim ng usok ang kanilang tinawid, no, para lang at least makalanghap ng hangin na hindi galing sa sunog. At yung iba nasa 18th floor pinilit bumaba, no, ng ground floor through the staircase, may mga nadapa pang araw. So para lang hindi sila ma-expose kasi nga nasa loob lang sila ng mga unit pero pumapasok sa mismong unit yung usok na nanggaling naman doon sa garbage chute o tapunan nila ng basura sa condominium. Yung reports at mga reklamo ng ilang residente na hindi gumana yung fire alarm, pati yung emergency light, fire sprinklers, ito ay mga initial na nalaga nilang reklamo kahit nung mismong araw pa nang mangyari ang sunog last Thursday. At ang sinasabi or paliwanag dito ng BFP, may mga gumana naman daw ng mga fire sprinklers and fire alarms pero hindi daw talaga lahat dahil may certain condition daw ito bago gumana in which apoy and too much heat, no, yung degree na maaabot bago ito mismong gumana. Yung mga emergency lights, ito yung medyo questionable dahil talaga ito sana makakatulong para makita ng mga residente yung dadaanan nila especially sa mga hallway pero mukhang hindi din kinaya dahil sa kapal talaga ng usok, no, at itim. So these are the things na iniimbestigahan din ng BFP kung merong pagkukulang yung condominium building and the management dahil ang sinasabi naman ini-inspection naman do ito yung mga fire safety measures at mukhang kumbaga pasado every year. So yun yung gusto malaman kung ano nangyari with this one na nagdulot ng ganitong klaseng insidente. Pero may nakuha bang CCTV footage din o iba pang video na talagang nagpapakita ng totoong nangyari? There are a lot of videos, Cheryl. Actually, most of the units have their own CCTV, no, sa mga unit nila. At doon makikita na mula sa maayos pa hanggang sa unti-unti pumapasok na yung usok hanggang sa nangitim na, no, yung itsura ng mismong unit. At may mga videos din na nagsisirculate ngayon. Actually, saka binibigay din nila sa mga authorities na yung pagtangka nilang paglabas sa mga unit na kung saan yung hallway punong-puno ng makapal at maitim na usok. So these are videos na hawak ngayon ng mga residente at mga kaanak nila dahil talagang gusto nilang may managot, no, habang sila ay nananawagan din ng tulong dahil nga patuloy na umaandar yung araw na sila ay nananatili sa ospital. Kaya ito yung concern nila ngayon na kung paano ito mababayaran at kung paano sila labas mismo ng ospital ng ligtas. Kasi nga, most of the patients, yung binabanggit ko kanina, hindi bababa sa 5, are still intubated, no, sa ICU. Kaya talagang grabe yung hirap ng mga kaanak na nandito pa rin sa naturang hospital, Cheryl. So ano ang plano ng pamilya nitong mga naapektuhan? Well, lahat sila apektado. Kasi Mon, kung alas 7 ba nakita yung usok dun sa pinakatuktok ng Yes, building? Kasi before if it's 7. before 7 a.m. So nagkakaroon na talaga, may sunog na before that. Kasi ang layo, di ba? Magta-travel pa yung usok pataas. So siguro baka abutin pa ng, I don't know, 30 minutes or more bago makarating yung usok at bago nila ma-realize lahat na may nangyayari ng sunog doon. So kailan matatapos itong investigasyon at sino ang mananagot? Sino ang pwedeng mapanagot dito sa ganitong kapabayaan? Tama ka, Cheryl. Those are the questions na talagang ang makakasagot ay Bureau of Fire Protection ngayon. At the same time, talagang yun ang hinahanap nga dito, no, kung sino mananagot. Pero definitely, the management of the building is one na sinasabi din naman ng mga authorities para nga makita kung ano ba talaga yung mga pagkukulang na nangyari. Ang problema kasi ngayon, Cheryl, maidagdag ko lang din, hanggang ngayon, displaced ang lahat ng mga residente ng naturang condominium building. Hindi pa sila pinapapayagang bumalik dito dahil nga bukod sa may mga residue pa ng naturang makapal na usok, hindi pa daw safe technically, no? So
yun yung isa pang concern ng mga, nakababa pero walang malipatan, walang matirhan dahil nga sa insidente at wala rin naman may offer sa kanila na alternative na pwede nilang pagstayan. So kanya-kanyang diskarte ang ginagawa ng mga tenant and unit owners ng naturang condominium building. Naalala ko, Mon, walang humarap na admin sa media noon. Ngayon ba man lang, meron man lang silang official statement, may nakakausap man lang ba about this? Wala pa rin. Still, we're trying our best to get their side dito sa nangyari. Mula noong Huwebes at nung time na nag-try ulit tayo, wala pa rin sumasagot. And even the residents and tenants dito sa condominium building, sila na sana yung hinihinga namin ng tulong how to reach yung mga admin at mismong nagmamay-ari or nag-handle ng operations ng condominium, pero wala pa. Pero we will still try para at least maging patas at kung ano ba ang kanilang sagot sa nangyaring ito, dahil ang isa sa mga malabo pa ngayon yung mga residente hindi alam kung ano ba talagang pinaka nangyari at kung anong tulong ang pinaka matatanggap nila mula sa administration. Anong balak ng mga residente, ng mga unit owners, or basta yung mga lahat ng naapektuhan dyan? Are they planning, although may yung mga nakausap mo, nasa mga ospital pa kasi yung mga kaanak nila, no? So baka hindi pa sila masyado nakakapag-isip o nakakapag-usap silang mga kapwang magkakapit bahay dyan, na are they gonna file a case against the management or the admin? Hihingi ba sila ng tulong para mas mabilis ang maging aksyon mula sa local government? Quezon City, di ba? Eastwood, Quezon City yan. Yes. Oo, Quezon City. Actually, that's an option daw, Cheryl, nung tinanong ko sa kanila kung anong next action nila, anong next step nila rather. Ang sabi nila, yung filing case sa management or sa admin is one of their option. Pero ngayon, ang pinaka-focus nila is matulungan daw sana sila in terms of financial, dahil hindi talaga biro yung gastos na inaabot na nila ngayon sa mga ospital. At yung damages in terms of lahat kasi ng units talagang balot ng itim na usok or mga residue nga nito, no? Kaya sobrang damage talaga lahat halos ng units dito sa 29-story condominium building. So ngayon, walang pinapapasok na residente, kahit man lang i-check or magkusa na sila ng kanya-kanyang maglinis, wala. Naka-cordon. Merong mga pinapapasok, Cheryl, pero para kumuha lamang sandali ng ilang gamit kung sakasakali. Pero yung magstay at maglinis, hindi pa pinapayagan. Ang management, may mga videos tayo nakita na unti-unting nililinis na yung ilang parts, pero hindi pa talaga lahat. Okay. Alright, maraming salamat for the update, Mon Gualvez. 11 individual ang inirekomendang kasuhan sa ilalim ng anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divina Dili sa isang team building activity sa Aurora. Una sa listahan si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Magbabalita live si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, sa 11 individual na inirekomendang kasuhan, lahat ba sila ay kasama at naroon mismo sa team building activity sa Aurora nang mangyari ang insidente? Yes, Sherry, no, yan yung isa sa kinlaro natin noong inilabas yan ng CIDG at ng DLG sa presscon kanina, no, kung ito bang 11 individual na ito ay nandoon at present ba during the team building. At yes, na-verify natin yan, Sherry, no, lahat ng mga ito ay present. At tinanong natin kung ano yung kanilang naging partisipasyon o bakit ba sila napabilang dito sa listahan nga ng recommended na makasuhan nga nitong violation of the Anti-Hazing Act. Ay ang sagot nila sa atin, dahil itong mga individual daw na ito, bukod sa sila ay present, sila din daw ang umano'y kasama sa pagpaplano nitong team building na nag-crossover na into hazing. So yan yung naging explanation sa atin, Cheryl. Ano yung mga ebidensyang nakita na nagtulak para irekomenda ang kasong paglabag sa anti-hazing law sa halip na ibang kaso? Yes, Cheryl, no? Kung matatandaan natin na dalawa yung tinitignan na posibleng direksyon ng magiging
investigasyon na posibleng nga violation ng kaso. Una ay yung homicide, pangalawa ay ito nga violation of the Anti-Hazing Act. At mas nag-lean towards daw sila sa Anti-Hazing Act, base nga dun sa kanilabasan ng kanilang investigasyon at sa pieces of evidence, testimony, ay ito daw yung tatlo sa tinignan nila. Una dito, Cheryl, sa elements of hazing, yung physical o yung psychological sufferings. At pasok daw dyan yung dahil nga mayroon ng namatay o yung tang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Ideally ay pasok na agad dyan. Itong prerequisite for admission or requirement. Ayon sa kanilang kwento kanina, ito daw ang team building, Cheryl, no, ay hindi lamang basta team building, but ito rin ay tila elimination dahil ang magiging mangyayari, titignan nila parang sino yung pinaka-fit para makapasok doon sa final roster ng basketball team para makalahok sa UAAP. At tatlo daw dito yung ma-eliminate. So meron tayong prerequisite for admission or a requirement. Pasok na agad dito, Cheryl. At yung force to calisthenics and exposure to the weather. So alam naman natin na bago sila pumasok o lumublob sa tubig, ay meron ng calisthenics, nagkaroon pa silang stationary jog, walking sa tubig, at meron din ditong yung exposure to the weather. At Cheryl, dyan sa pati na yan, may mga nagsasabi na mahirap daw yun patunayan, Cheryl. Pero ayon kay DOJ Secretary John Vic Remulla, sa dami daw ng nagsalita mga players, iisa ang kanilang testimonya na sila ay naipasok nga dito sa mga dangerous weather conditions at beforehand daw na pumunta nga dito sa team building ay aware ang team at aware si dating head coach Tab Baldwin na ang kondisyon ng panahon ng mga oras na yon ay mataas ang tubig sa Aurora. Cheryl. Hindi ba may waiver naman yung mga lumahok dito? Yes, Cheryl, isa yan sa mga tinanong natin na wala bang waiver, consent, or kahit NDA man lang. At Cheryl, ang siniwalat sa atin ni Secretary Remulla ay walang consent, walang kahit anong waiver, at hindi rin daw yan alam ng pamunuan ng Ateneo. At kahit man daw may consent o may waiver, ay hindi pa rin daw ito makatutulong dito sa kaso, Cheryl. No? Dahil before daw mangyari nga itong team building, ay na-inform na sila na may expose daw sila sa dangers o yun nga dito sa harm or risks na mataas nga yung tubig, na posible nga silang matangay ng alon dahil nga in-inform pa sila, tinuruan pa raw sila kung paano nila sasalungatin yung riptide o yung high tide. Marami daw posibleng hindi daw makagagamit yung consent na yan. At Cheryl, ayon nga rin kay Remulla kanina, ay hindi daw talaga makakatulong kung mayroong consent dahil nga hindi naman daw pasok o hindi makatutulong doon sa violation of the Anti-Hazing Act. Pero sa ngayon, Cheryl, no, hindi rin natin alam kung wala bang natanggap itong parents na itong team building dahil itong team building daw talaga, Cheryl, ay hindi na siya basketball activity but merely a team building na lang daw to test the physical, the emotional, yung overall physique ng kanilang players during the team building. Cheryl. Ito na ba ang pinakamabigat na kasong maaaring isampa laban sa mga inirekomendang respondent o mayroon pang ibang posibleng pananagutang kriminal na maaaring idagdag habang nagpapatuloy ang investigasyon? Yes, Sheriff, nilinaw at kinlaro sa atin yan ni DILG Assistant Secretary Brian Navy Tomas na ito lamang daw kanilang rekomendasyon ay recommendation pa lamang. So hindi pa ito yung final na posibleng ang maikaso dito sa 11 recommended individuals to be charged with the violation of the Anti-Hazing Act. So ang recommendation nga ng CADG ay mag-conduct ng preliminary investigation at ire-refer o ire-recommenda nila yan sa DOJ. Ngunit Cheryl, posible pa itong mabago at hindi pa nga raw off the table itong anggulo ng posibleng violation or posibleng homicide. Dahil oras doon na may makita o ma-assess ang DOJ sa kanilang investigasyon na other violations, pwede rin daw madagdag or mabawasan itong ating 11 individual na recommended to be charged. Dahil nga hindi pa tapos yung investigation na lalabas pa yung mga posibleng violations at pagkatapos ng investigasyon ng DOJ, tsaka lamang daw lalabas yung final na posibleng charges nga sa mga ito. So hindi pa final ito nga anti-hazing law. No? So base pa lang daw ito, Cheryl, sa kinilabasan ng kanilang investigasyon at susunod na bola naman o nasa DOJ na yung mga susunod na step. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Umarap si Ateneo de Manila University President
Father Bobby Yap sa NBI ngayong araw. Nilinaw niya na nakiramay at humingi rin ng tawad sa pamilya ng namatay na student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Live na magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Yes, Cheryl, iliniit ni Ateneo de Manila University President Father Robert Babiap na nakiramay at humingi sila ng paumanhin sa mga naulilang pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa unang araw pa lamang ng pagkasawi ng dalawang student athletes sa kanilang team building sa Aurora noong June 8. Sagot ito sa viral na pahayag ng ina ni Rene sa libing ng anak kung saan sinabi niya na hindi humingi ng tawad sa kanila. Narito ang kanyang pahayag. I would like to say that we have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Sinabi niya sa kanyang pagharap sa National Bureau of Investigation NBI ngayong araw para sa pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Adili at Baterbonia sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team 3 linggo na ang nakalilipas. Inaasahang isinumite ni Yap Cheryl ang mga tala at dokumento kaugnay ng nasabing team building activity. Siya rin ang huling personalidad na ipinasampina ng NBI mula sa Ateneo admin. Dagdag pa ni Yap, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan hanggang sa ngayon sa pamilya ng dalawang student athletes. Ngayong araw umano ay ililibing na ang labi ni Divine Adili sa Nigeria kung saan present din umano ang isang Pilipinong Heswitang pari na kanyang kinatawan para umaalalay. Hindi sumagot si Yap Cheryl sa mga tanong ng media at hiniling ang privacy sa kanilang pag-uusap ng mga pamilyang naulila. Cheryl, inaasahan na sa susunod na linggo ay isusumbite ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang full report sa Department of Justice bilang resulta ng kanilang 2 linggo na investigasyon. At dito pa rin, Cheryl, sa NBI, inaasahan na ngayong hapon ay isasampa na ang reklamong qualified human trafficking laban sa mambabatas na si Mike Defensor mula sa mga kinatawan ng NBI. Cheryl. Arles, may reaksyon na rin ba si Father Bobby dito sa rekomendasyon ng CIDG na kasuhan ng 11 individual kaugnay ng pagkamatay ni Rene at Divine? Yan ang sinubukan natin, Cheryl, na makuhang tugon mula kay Father Bobby, pero hindi siya sumagot dito sa kahit anong tanong ng media at agad na sumagay ng elevator palabas ng NBI compound. Pero Cheryl, matatandaan natin sa unang press conference ng Ateneo mula nang mangyari ang tinatawag nilang tragic accident na ito ay sinabi ni Yap na handa silang sagutin ang mga reklamo na ihaharap sa kanila at maging pagtatama sa anumang kamalian na makikita ng mga otoridad at anumang lalabas sa investigasyon. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos. Susunod, pagdinig ng Senado sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban gagawin na sa susunod na linggo. At pagmamarka ng mga ebidensya para sa VP's Duterte impeachment trial tapos na. Sagot ng defense team sa hiling na buksan ng Green Box, inaasahan ngayong araw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga nasugatang estudyante sa Tacloban High School shooting. Hiling ng kanilang pamilya, patas na parusa sa 2 menor de edad na suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Nananatili sa ospital ang grade 10 student na ito. Isa siya sa 20 nasugatan sa pamamaril ng 2 kaeskwela sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Hindi pa siya ma-discharge sa ospital dahil masakit pa ang sugat sa kalang hita mula sa tinamong tama ng bala. Kagabi,
na niya ito nagtutuok kay Umiiyak siya? umiiyak siya kay masakit daw yung paa niya. Tapos yung balikat niya masakit din. Kanina umaga din, nagsabi siya, mama masakit yung paa ko. Kaya para sa ina at iba pang magulang ng mga estudyante, dapat bigyang hustisya ang nangyari sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sospek. Ang 15 anyos na si alias Rod at 14 anyos na si alias Nash. Tanging si Rod ang nasampahan ng multiple counts ng murder, frustrated murder at serious physical injury. Kasi tumaopay with hassle, pangaran po sila mga minor de edad. Kailangan po din po ng makatarungan kasi hindi naman po agad siring kukunit kabataan, agi trauma, tapos yung mga namatay na mga bata, yung mga kag-anak nila. Katarungan din ang hiling ng magulang ng grade 9 student na nasa intensive care unit pa matapos mabaril sa tiyan. Stable na siya pero na-trauma sa nangyari. Sana, batas, makulong yung isa, pati siya dahil may kasalanan. Silang dalawa yung trabaho, isa lang yung makukulong. Hindi dapat. Sa ating pamahalaan, justisya lang para sa mga biktima. May ginawa namang memorial sa loob ng paaralan para sa 3 teenagers na nasawi. Suspendido pa ang klase habang sumasailalim sa psychological first aid ang mga estudyante, guro at magulang. Lumabas naman sa panibagong impormasyong may target talaga ang dalawang sospek, nang hindi raw makita ang hinahanap kung sino-sino na lang ang kanilang binaril. Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalim na investigasyon sa insidente. Heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito, maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas. Magsasagawa naman ng inquiry ang Senado sa July 1 tungkol sa Tacloban shooting. Tingnan natin kung ano nakaka-impluwensya sa bata. At pangalawa, dapat ma-implementa ng mabuti itong batas, lalo na yung pagtatatag ng mga bahay pag-asa sa buong bansa. Isa sa mga nakikita ko ay dapat mahinto no? Yung mga nagbibigay ng masamang impluwensya sa ating mga kabataan. At isa sa mga i-final nating panukalang batas, yung pag-ban ng social media sa mga 16 years old and below. Kapatid, Mobile Journal Jas Paredes po, hatid ang muka ng balita. Nagbahagi ng kwento ang ilang residente sa Tacloban kung saan nagtago ang mga estudyante at guro nang mangyari ang pamamaril. Magbabalita si News 5 stringer April Cuesta. April, ano yung latest na impormasyon mula sa pinangyarihan ng insidente at sa mga lugar na iyong pinuntahan kaugnay nga nitong pamamaril sa loob ng paaralan? Cheryl, kanina pinuntahan Yes, kanina pinuntahan namin ang isang bahay kung saan doon nagtago ang iilang mga estudyante at guro nung nangyari ang insidente. At hindi nag-atubili si Ate Joy na magpapasok ng mga estudyante dahil nga takot na takot ang mga kabataan at umiiyak. Sinaraduhan ng kanyang tatay ang gate kasi nga nalaman nila na meron palang shooting incident sa nasabing paaralan. At noong mga time na yon, hinahanap pa o at large ang suspect. Ayon din sa ilang nakakita, may isang babaeng estudyante ang hinimatay sa gitna raw ng takot at kaguluhan. Kumusta na yung kanyang kalagayan? Cheryl, okay na ang kanyang kalagayan sa ngayon at ang iba pang mga estudyanteng naka-experience din ng ganong pangyayari. At sa ngayon, nag-undergo na sila ng psychological first aid intervention sa iba't ibang mga simbahan at para maka-heal na sila o makapag-move on na sila sa nasabing insidente. Napuntahan mo rin ba yung mambahay ng dalawang sangkot sa pamamaril? Yes, Cheryl. Napuntahan namin. Ang una kong pinuntahan ay yung bahay ng 14 anyos na estudyante ng pamamaril.
doon sa bahay nila, wala na po talagang tao at tahimik na, wala na ring nakaparada man lang na sasakyan. At tinanong naman namin ang mga kapitbahay, wala namang nagsasalita. Meron kaming isang natanungan sa barangay, sabi wala na raw tao. Sunod naman namin pinuntahan yung bahay ng 15 anyos na Maril. Ganun din, wala na ring tao. Yung sumalubong na lang sa aming Cheryl ay mga aso. Cheryl? Maraming salamat, News 5 stringer April Cuesta. Samantala, tinanggihan ng developer ng online game na Gorebox ang imbitasyon ng Senado na dumalo sa pagdinig hinggil sa nangyaring barilan sa San Jose National High School sa Tacloban. Nagpaabot muna si Felix Philip ng F2 Games, isang independent game developer, ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya maging sa mga naapektuhan ng trahedya sa Tacloban. Ngunit iginiit niya na nakabase siya sa Germany at hindi siya makakadalo sa hearing ng Senado in person man o via Zoom. Sinabi rin niya na ang larong Gorebox ay classified 18 plus at hindi talaga dapat nilalaro ng minors. Isa ang nasabing laro sa mga pinaghihinalaang naka-impluwensya umano sa isa sa mga namaril na estudyante. Sa July 1, isasagawa ng Senado ang pagdinig na layong alamin kung may dapat amyendahan sa mga batas na may kinalaman sa kaligtasan at seguridad ng kabataan. Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference kahapon. Magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano na ang pasilip ng prosekusyon sa pre-trial brief? Cheryl, sa katatapos nga lang noon na pre-trial brief ay naibahagi ng House Prosecution Panel ang kanilang mga common at reserve witnesses na siyang tetestigo para dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Court Sheriff Abby Andres na siya umanong sinapak ni Vice President Sara Duterte sa isang demolition operation sa Davao City noong 2011. Tetestigo siya sa ilalim ng ika-4 na article of impeachment kaugnay ng kaso ng grave threats. Bukod pa riyan, isa rin sa mga nasa listahan si Mary Grace Piatos na siya naman umanong isa sa mga nakatanggap ng confidential funds mula sa ikalawang Pangulo. Para kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang mahalagang panauhin si Piatos dahil ang kanyang existence o non-existence ang makapagpapatunay sa mga alegasyon kaugnay ng misuse of confidential funds. Ngayong araw, panawagan naman ni House Prosecutor Spokesperson Zia Alonto Adyong at Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa na buksan na rin ang BIR box na naglalaman ng income tax returns ng BICE. Hindi pa raw kasi namamarkahan ang kahong ito dahil hinihintay pa hanggang ngayong araw ang magiging desisyon ng depensa sa written request ng prosekusyon para buksan ang kahon. Ani pa ni Adyong, sa harap naman daw ito ng korte bubuksan, kaya maaari pa rin itong isupervise ng depensa. Sa huli, diskresyon na rin ng impeachment court kung bubuksan ito o hindi. Cheryl, mayroong 10 araw ang korte para nga mag-issue ng trial order para sa kabuuang proseso ng impeachment trial sa July 6. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Target na tapusin sa susunod na taon ang bagong hemodialysis building sa National Kidney and Transplant Institute. Malaki raw ang maitutulong nito sa gitna ng tumataas na kaso ng mga mayroong chronic kidney disease. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na matatapos sa tamang oras ang itinatayong bagong hemodialysis building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Sa ngayon, nasa phase 2 na ang konstruksyon nito na inaasahang matatapos sa December 2027. Tiyak daw na tuloy-tuloy ang konstruksyon dahil hindi na tingi-tingi ang pondo. Ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwede madaliin. Kaya sa ginawa natin, ginamitan natin ang sistema, tulong na agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lugar, hindi ba tapos ang finishing,
ay sinimulaan ng mga pondo. At pagka sa phase 3 na tayo, finishing na dito, ayusin na ito, pagandahin na ito, parang pwede nang tumanggap ng pasyente. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Tizon, titiyakin daw nilang buo na sa susunod na taon ang 2.8 billion pesos na kailangan para maitayo ang bagong NKTI. Talagang kailangan matapos to. No? Kung kailangan ng 24/7, gagawin natin yan. No? So, critical ito, no, sa healthcare dito sa Metro Manila at sa mga katabing mga probinsya, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Rizal, lahat yan nagpupunta sa NKTI. Kapag nakumpleto na, ito raw ang magiging pinakamalaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Kakayanin kasi ng bagong NKTI na tumanggap ng sabay-sabay na 200 pasyente para sa dialysis. Kailangan na ito dahil sa tumataas na kaso ng chronic kidney disease o CKD. Over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan din para katibayan natin at patawagin natin ang ating servisyo para sa pag-treat ng CKD. Kasabay nito, muling iniulat ng Pangulo ang itinaas ng mga benepisyo at health packages ng PhilHealth para sa mga pasyenteng nagdadialysis, tulad ng sasagutin nilang 156 sessions ng dialysis mula sa dating 90 sessions. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kaugnay muli ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapaghain na ng kanilang pre-trial brief ang prosecution ng House of Representatives bilang paghahanda para busisiin ang gabundok na ebidensya, mga witness at ang buong detalye ng kasong papasukin ng prosecution panel. Magkakasama natin ang isa sa mga public prosecutors mula sa House of Representatives, Congressman Terry Ridon. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita. Si Cheryl Cosim po. Kong, matapos po ang pre-trial conference, masasabi ba ninyong malinaw na nga ngayon kung ano talaga ang magiging laban po ng prosecution at depensa o may mga issue pa rin inaasahan ninyong magiging legal battleground pagdating po ng trial proper? Wala na ho. Tuloy na po yung paglilitis sa July 6. No? So, ilan na lang naman po yung mga procedural na bagay po na kailangan pong pagdesisyonan. Pero handa-handa lang po kami na maglatag po ng ebidensya on threats, on confidential funds misuse, on bribery and unexplained wealth. Mm-hmm. Mayroon ba ho kayong witness na inaasahan ninyo magiging game changer talaga o posibleng maging turning point ng impeachment trial? Well, marami pong mga witness no, in each and every article. No? So I wouldn't say na that will serve as a turning point. And I mean, we will have a lot of turning points in the trial itself. Mm-hmm. Kung okay na po yung parameters, ano naman yung inyong inaasahan o ini-expect doon sa unang araw ng formal na pagsisimula po ng trial sa Senado? Siyempre sa pagsimula po, magkakaroon po ng opening statements, yun po magkabilang panig. Ano? At tapos siguro yung mga ilan pong mga manifestasyon at motion, pwede hong talakayin ng Senate Impeachment Court, particular ho yung usapin ho ng marking at unsealing po ng BIR box. No? So, yan po ay bagay na inasahan po namin pagdidesisyonan po ng Senate Impeachment Court whether on the first day or on whichever day that they would want to decide on it. Dito sa mga witness, okay lang ba sa prosecution panel yung mga ipipresentang testigo at ebidensya ng defense panel ng Vice Presidente? Planchado na po yun? Wala naman ho. Ang problema dun sa mga ipipresenta po nila mga witnesses, in fact, sa sobrang dami ng mga common witnesses po namin, basically halos pag-uulit lang po malamang yung inaasahan po namin na babanggitin no, ng po mga common witnesses po ng dalawang panig. Pero pangalawa, syempre meron din ho ata silang sarili pong mga iilan na mga sarili pong mga ebidensya. Sa inyo pong pagtatansya, Kong Ridon, ano ho ang inyong tansya, projection dito sa nalalapit na paglilitis? Gaano katagal kaya ang magiging takbo o itatalagang timetable ng buong impeachment trial? Well, meron po kang napag-uusapan na I think at least 90 days, no, for 97 days pa nga for both prosecution and defense. Pero ultimately, we will leave it to the Senate Impeachment Court. If they want a shorter time period, like
30 to 45 days, then it is something that we will subject ourselves to. Tungkol po dito sa unang article laban sa confidential funds, matibay na po ba ang hawak ninyong mga ebidensya para patunayang may nilustay nga po na 612.5 million pesos na budget ang OVP at DepEd sa maling paraan? Lahat po na ipasok na po on confidential funds misuse. No? So, inaantay na lang po namin yung formal na pagsisimula. Siyempre, kasama din po dyan yung mga COA reports, no? Na nagpapasoli ng mga pera pabalik sa kaban ng bayan na talagang personal pong nakatali ang ating pong pangalawang Pangulo. Nabanggit nyo rin ho yung sa kaso yung ghost recipient, so yung mga peking nakatanggap ng pera. Paano ito nasabing gawa-gawa lang yung mga pangalang nasa resibo at ano rin ang sinasabi po ng PSA at NBI forensic experts tungkol po dito? Meron naman na po yan. Ano? So that is precisely on the merits already. Pero you have seen it in the House Justice Proceedings. Meron pong NBI report and on handwriting, meron pong PSA report on the existence, non-existence po ng ilan sa mga particular na mga pangalan. Kasama po sa witness si Mary Grace Piatos. Nahanap na po ba si Mary? Ipipresenta niyo po as witness. Ano po? Si Mary Grace Piatos. Well, I think yung pong bagay na linis na ho siya and we would want to know with certainty if that particular person actually exists. So talagang ipapasabtina at kung ano pa ho yung iba pang mga pamamaraan para mahanap siya definitively. At yung bigat na yun ay nasa defense po para lumabas siya or mapatunayan na meron ngang Mary Grace Piatos? Ang mayor po na usapin dyan ay does she or he actually exist? No? So ibig sabihin, a subpoena will hopefully be issued on that person and if that person doesn't actually appear before the Senate impeachment trial, it will be one of the basis to say na baka hindi naman talaga totoong tao ito and kung hindi ito totoong tao, sino yung pumirma doon po sa mga acknowledgement receipts po na ito. Dito naman po sa Article 2 tungkol sa SALN at unexplained wealth, bakit itinuturing na depektibo at iligal ang pagtalon ng yaman ng Vice Presidente mula sa 7.2 million pesos patungong 88.5 million pesos? At paano po ito naapektuhan ng pagdeklara niya ng zero cash sa bangko? Pero una ho sa lahat, no, mabigat ho yung mga hindi ho nababanggit no doon sa SALN. So may mga hindi nababanggit na kailangan ng banggitin. So yung cash at yung pong firearms no na pag-aari po ng mag-asawa. So yun po yung una. Pangalawa, siyempre meron po AMLAC reports na nakita natin sa Justice Committee proceedings na bilyon-bilyon piso po yung pinag-uusapan po natin doon. So diyan kailangan magbangga yung SALN, mga lehitimong kita at lahat po ng mga transaksyon sa AMLAC at yung pwede hong makita sa mga bank accounts ng pangalawang Pangulo. Kung dito po, may testigo rin kayo mula sa AMLAC at si dating Ombudsman Official Melchor Carandang. Ano pong detalye o bank records ang hawak ninyo na magpapatunay sa umano'y mga illicit at suspicious transactions ng Duterte businesses? Well, yan po yung ilan sa mga detalye no, na I think hawak niya po nung pong nakaupo siya bilang Deputy Ombudsman. So we will wait for him to actually make that testimony. It has not yet been part of the record yet. No? So antayin po natin. So usapin naman po ng korupsyon dito sa DepEd, may pipresenta kayong siyam na pisikal, na sobre, na may markang hope. Paano na-link ang mga sobreng ito sa record po ng suhulan at procurement circumvention sa loob ng kagawaran? Siyempre, ang supposedly pagbibigay po ng pera sa mga tao po ng gobyerno, yan ho yung actual na ibig sabihin ng panunuhuli. Di ba? So it's not a question of who gave it, it's a question of the act being done, di ba? So, yan po. I think pagpapakita ho yan ng systematic kung pagbibigay ho ng pera sa mga matataas na opisyal ng Department of Education. At panghuli po itong artikulo ukol sa assassination plot at inciting sedition. Paano ninyo paninindigan sa impeachment court na ang mga banta ng VP noong November 2024 ay isang direktang active threat sa Estado at hindi lang hyperbole o emosyonal na paghahayag?
Well, unang sa lahat, hindi lang naman isang beses nagkaroon ng pagbabanta yung pangalang Pangulo. There will be evidence there that she had in fact made similar threats against the President in other dates. No? So yan po, yung ilan sa mga magagamit po sa paglilitis mismo. Panghuli, ano ho ang mensahe natin sa taong bayan sa pag-arangkada na ng trial proper on July 6? Ano yung mga dapat tandaan, bantayan ng ating mga kababayan? Well, mahalaga po na makilahok po talaga yung mga kababayan ho natin dito. Huwag po nating iwanan sa mga malalaking mga politiko lamang ang bagay nito, sa mga kongresista, senador at pangalang Pangulo. Dahil sa dulo-dulo, tungkol po sa ating lahat, ito pong impeachment po na ito. Marami pong salamat sa inyong pahayag at oras, House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa lagay ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Gardo. Hindi nakaapekto sa bansa ang bagyong Gardo na patungo na sa Japan. Sa ngayon, habagat ang maaaring magpaulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, trending ang surprise appearance ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa Eat Bulaga to support Maybe Love Team. Ang tanong naman ng netizens, TV comeback na rin kaya ni Chris soon? Narito po ang report. Mag-kiss ka sa future mother-in-law mo. Grabe na to. Laki ng ginanda mo. Wow! Lalo pag malapitan po, no? I think dahil may nagpapaganda sa'yo. Iba talaga ang presence at linyahan ng isang Queen of All Media. Riza May Cojuangco Aquino. Surprise visit ng future mother-in-law yan? Ang pagbisita ni Chris Aquino ang pasabog kahapon sa longest-running noontime show ng bansa na Eat Bulaga. 1 hour before live lang daw na-confirm na darating si Chris at nagpabuenas pa ng on-camera banter para sa Maybe. Riza May Aquino pala. Ako ang wardrobe niya. So nung nakita ko, ay, may letter R. Binili ko ka. At, syempre, ang guesting ng Queen of All Media. Nagkalat na nga sa iba't ibang media at trending na. Gaya na lang noong binati ni Ben si Riza sa kanyang kaarawan. Viral din ang kwentas na gift niya kay Riza. Mana nga sa kanyang ina pagdating sa pagiging galante at may taste dahil tinapay ang nagkakahalagang nasabing alahas ng mahigit 100,000 piso. Ang tanong, welcome back on TV na nga ba talaga ang appearance ni Queen of All Media? Basta, abangan ang adventures ni Bibi at Riza May sa Eat Bulaga Mondays to Saturdays, noontime sa TV5. Samantala po nawawala ang kapatid ng aktor na si Jeric Rosales na si Jeremiah. Sa panayam po natin sa partner ni Jeremiah na si Jen Go, nananawagan siyang ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Jeremiah dahil kailangan na ito ng tulong. Huli raw siyang nakita sakay ng motorsiklo sa Maia Alta Subdivision at kinuwento nga ni Jen, nakatakda dapat ibalik sa rehab si Jeremiah noong araw na nawala siya noong June 20 kasabay ng Father's Day weekend. Bilang tulong at regalo umano ito sa kanyang partner na maipagamot na. Makailang ulit na raw itong labas-pasok ng rehab at nitong November lang nang mag-tell-all si Jeremiah sa vlog ni Papu Julius Babaw. Samantala, mula naman sa mga pop culture favorite gaya na lang ng Legally Blonde. Eto pa, looks hanggang sa mga peg na parang prom queen. Nakiselebrate na ng mga celebrities sa isang pink-themed event. Kasabay niya ang Starworks artist na si CJ Acosta present doon. At may pasilip sa mga dapat abangan sa My Best Friend Eman sa bago nitong time slot. Narito po ang report. Mamig-mig yarn? Aba! Mapapa-band and snap ka talaga sa bonggang prom-inspired pink party kagabi na dinaluhan ng mga celebrity at top influencers para sa pinakabagong sought-after teen series na Elle, ang prequel ng Legally Blonde. At kasabay ng pagkatapos ng drag month, tumodo sa performances sina Eva LaQueen, na Ia Black at Shawarma. We stretch and then we drop.
Spotted din si Starworks star Jay Acosta na post muna sa My Best Friend Eman taping at mukhang prom queen in her look at linyahang pang-legally blonde. Like it's hard? Like it's hard? Kwento ni Jay na gumaganap bilang si Francesca kasabay ng new time slot ng My Best Friend Eman na napapanood tuwing 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime at 1PH. May mga bagong cast din ang kasali, si Empoy. Nakakasama ko siya sa cast. Super funny. Nakakagulat na nandun siya, guys. Abangan niyo si Empoy. Nakakatawa talaga siya. Innate yung yung laughter and yung fun niya. Super saya. Actually, very light yung set. Talagang magkakasama kami lahat. Magkaka-vibes kami lahat. Spotted din ang anak ni Rufa Gutierrez na si Lorene Bectas na graduate na ng advertising sa isang prestihiyosong universities sa Malibu. Yeah, I just graduated, so enjoying life for now. Still deciding my future plans. Kwento ni Lorene, bonding muna sila ng kanyang mom na si Rufa Gutierrez na single at birthday ngayon. Pero soon ay pupunta rin siya sa Turkey para bisitahin ang kanyang daddy Ilmaz. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.